Iyon ang dahilan kung bakit ang mga monsters ay naging mas malakas at kung bakit ang destruction rate ay tumaas. Ito ang dahilan. Pagkatapos ay biglang, teka. Agad na napagtanto ni Hyel ang isang bagay. Kung sumalakay tayo sa territory ng Count, mayroong isang pagkakataon na ang rift sa kastilyo ng Count ay maaaring bumagsak kaagad. Sinundan ni Granfell ang kanyang pag-iisip, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang dilim na tinakot nito kahit si Hoy na nakatayo sa tabi niya. Inilagay niya ang isang kamay sa pader, ang kanyang determinasyon ay matalim at hindi natitinag. Count As, hindi siya karapat-dapat sa titulong iyon. Nang walang pag-aatubili, lumingon si Granfell at umalis ng napakabilis na hindi man lang makuha ni Hoy ang kanyang laylayan ng kanyang coat. Ako ang magpapatupad sa kanya, ang nagpahiya sa karangalan ng nobility. Sa sandaling iyon, si Granfell ay nagbigay ng isang walang katulad na arrogance at confidence. Hindi maiwasang aminin ni Hyo. Okay, that's badass Granfell. Ngunit pagkatapos ay naabot siya ng katotohanan. Kaya, paano naman ang pagtulog? Nagdalamhati pa rin siya sa pagkawala ng kanyang mahalagang pahinga. Ang pinto sa kanilang bahay ay bukas, ngunit hindi siya maaaring bumagsak sa malambot na kama na iyon. Ang mukha ni Granfell ay malamig habang siya ay sumagot ng may isang matalim na tingin. Pwede kang matulog hanggat gusto mo kapag patay ka na. Count's Territory, recommended level 350 hanggang 400. Samantala, sa harap ng rift sa territory ng Count, isang binata na may fur-lined hat ay halos nagbubulungan sa pagkasabik sa isang bagay. Paulit-ulit niyang sinusubukan ang kanyang pag-deliver sa ilalim ng kanyang hininga. Hoy! Higang, isang hindi kilalang ibon. Sa ngayon, siya ay nakatayo sa harap ng isang camera, naghahanda para sa kanyang live stream. Hello at welcome back sa aking Yildang Resolve channel. Ito ang inyong boy Higang. Kasalukuyan akong nandito sa Russia. Sa destruction level ng territory ng Count na ngayon ay nasa 70%, mayroong mas mababa sa 5 oras na natitira bago sumabog ang rift. Ang oras ay 3:48 p.m. Marami pa ring mga guild ang nagtipon dito sa harap ng rift, kahit nahuli na ang oras. Sa kabila ng panganib, nagmadali si Huigan sa eksena para mag-livestream sa event. Ang kanyang pagkasabik ay halos madama. Ngunit teka, mayroong isang bagay na interesante. Sa kabila ng kanyang enthusiasm, ang mga manunood ay hindi mukhang na-impress. Boring. May dahilan kung bakit ang isang no-name streamer ay nananatiling isang no-name. Mukhang hindi siya sikat, ha? Ang mga mapanuksong komento ay patuloy na bumubuhos sa chat, ngunit hindi pinansin ni Higing ang mga ito. Patuloy lang siyang nag-narrate para sa kanyang mga manunood. Hindi tulad ng Outer Territory, na mayroong 200 rift, ang territory ng Count ay mayroon lamang mga 30 entry points, mas kaunti. Dahil sa napakakaunting, maraming mga guild ang pumapasok sa parehong spatial rift. Ngunit tandaan, ang XP at loot ay ipamamahagi ayon sa contribution. Kaya, kung aling mga guild ang magtatapos sa parehong gate ay mahalaga. Maaaring makita pa natin ang rank 1 at rank 2 na magkakasagutan dito. Masyado siyang hype para mapansin ang lalaki na may seryosong mukha na nakatayo sa likod niya mula sa chat. Teka, hindi ba yan si Elman? Yan ang Gayon. Saan? Si Higan ay biglang lumingon, nabigla. Si Kilman, na mukhang mapotla at pagod, ay nagbigay ng isang mahinang pagbati. Hey lahat! Ang mga miyembro ng Gayan ay bumati sa kanya pabalik ng mainit. Nandyan ka, kahit si Tamman ay lumingon sa kanya. Hey, na-scout mo ba ang lugar? Ano ang sitwasyon? Ibinahagi ni Cheman ang kanyang mga natuklasan. Chinek ko, hindi maiiwasan ang competition. Masyadong kakaunti ang mga ref. Si Tamine ay mukhang nasiyahan. Hanggat hindi natin makasalubong ang Shining, ayos tayo. Sila ay sobrang abala sa kanilang usapan na hindi nila napansin. Si Wigang ay sumusunod kay Kilmin at nagtatago sa likod ng isang malaking bato. Nagangat si Kilman ng kanyang mga salamin, bahagyang para itago ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Huwag kang mag-alala, ang Shining ay tumungo sa hilaga, kaya sa tingin ko makakasalubong nila ang United Under Heaven, ang second-ranked guild. Hula ko, iyon ang kanilang pagkakataon na pumunta sa tuktok na pwesto. Ang Berserker ay nasa parehong lugar tulad ng Second Son at Nomads. Nagulat si Tamine, dalawang guild na magkasama,
Mukhang maraming tao ang nag-iingat sa kanila pagkatapos ng unang labanan. Patuloy na nagtatago si Higan sa likod ng bato, nag-stream para sa kanyang mga manunood. Ang pagbabasa ng kanilang mga komento ay nagpababa sa kanyang tiyan. Teka, mga manunood ko, maghintay kayo. Bigla, isang lalaki na may espada ang lumitaw, na nakakuha ng atensyon ng mga miyembro ng gilyon. Nang makita ni Tamman kung sino ito, isang malamig na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha. Tingnan mo kung sino ito. Ang bagong dating ay nasa Azuma. Nang makita ang grupo ni Tai Amin, ngumiti siya. Oh, nandito din kayo. Anong coincidence? Ang gun ay nasa harap mismo ng rift, ha? Malapit na lang kaming pumasok. Nakita din sila ni Twijing. Inazuma, ang Inazuma Guild. Si Tamine ay hindi magpapatalo. Ang kanyang mga mata ay tulad ng mga bala habang tinatitigan niya ang lalaki, na tumatanggi pa rin na magbukas ng isang Korean branch. Hula ko, kalalapag lang ng eroplano mo, ha? Tumawa lang si Inazuma. Ang paglipad sa Russia ay mas mahusay kaysa magbukas ng isa pang branch sa Korea. Ito ay bago pa man niya matapos, pinutol siya ni Tamine, galit. Plano mong pumasok. Ang ekspresyon ni Inazuma ay isang purong paghamak. Ang gun ay hindi man lang karapat-dapat isaalang-alang. Tensyon ang lumitaw sa hangin. Parehong panig ay naghahanda. Isang maling salita at ang mga kamao o espada ay lumilipad na. Si Higan ay nakanganga sa eksena sa harap niya. Holy crap! Ito ay malaki. Kung makukuha ko ang exclusive sa ito. Ngunit bago pa man niya matapos, isang grupo ang sumugod mula sa kung saan tulad ng isang bug zone ng hangin. Sumigaw sila habang tumatakbo, tinitiyak na maririnig ng lahat, Gilyon at Inazuma ay malapit ng mag-away. Sila ay malinaw na mga rival. Legit ba ang info na yan? Sa kabilang banda, ang Shining Guild ay nakikipaglaban sa Unified World Guild, habang dito, ang GAN ay nakikipagsagutan sa Inazuma. Ang Rift Battle na ito ay ganap na insane. Ang boses ni Higans ay umalangaw mula sa isang live broadcast. Ang kanilang mga mukha ay namula sa parehong lamig at ang sprint upang makarating dito, ngunit ang lamig ay walang ginawa upang bawasan ang pagkasabik na nagliliyab sa loob nila. Please sabihin ninyo ang isang bagay para sa mga manunood. Ang karamihan ay sobrang ingay na sina Chielman at Tamman ay kailangang umalis. Si Kilman, na mukhang tense, ay inabot ang isang kamay kay Tamine. Tamine, alam ko kung ano ang nararamdaman mo, ngunit ang level of destruction sa loob ng rift na ito ay isang seryosong issue para sa aming dalawang guild. Ang pakikipaglaban dito ay magdudulot lamang ng mutual na pagkawala. Ang mga mata ni Tamman ay nagliliyab sa galit. Hindi niya ito matanggap. Ang Inazuma ay ranked 4th. Ang GAN ay nasa likod lamang sa 5th. At sa pagitan ng aming mga guild leader, ang leader ni Inazuma ay ranked 6th, habang ako ay nasa 11th. Ang rivalry sa pagitan ng Republic of Korea at Japan ay nagiging isang hell of a match. Ang jab ay tumama kay Chielman ng malakas. Nanatili siyang tahimik, mukhang natalo. Chielman, nagsimula si Tamman, ngunit bago pa man siya matapos, pinutol siya ni Chielman. Alright, nauna tayo dito. Kung ibibigay lang natin ang lugar sa kanila, nakakahiya. Sugurin natin sila. Isang masamang ngiti ang kumalat sa mukha ni Chielman. Ang ekspresyon ni Tamman ay tumigas ng may matinding determinasyon. Hanggat mananalo tayo, charge. Ang 4th-ranked Inazuma at 5th-ranked GAN ay sumugod patungo sa Eastern Rift. Sa ngayon, isang Archie na news reporter ang naghahatid ng isang update. Ang mga GAN at Inazuma Guild ay parehong pumasok sa Rift. Ang dalawang guild na ito ay kilalang mga rival. 12 ng mga fly kims ang nagkagulo sa kalangitan, na kumukuha ng bawat sandali ng pagsulong. Ang GAN, na ranked 5th, ay mula sa South Korea. Ang Inazuma, na ranked 4th, ay mula sa Japan. Ang kanilang mga rangkang at ang kanilang mga nationalities ay kumukuha ng pansin sa buong mundo. Si Timon at ang guild leader ng Inazuma ay sumusulong ng magkakasama, walang sino man ang nais na sumuko. Sa pinakahilagang rift, ang top 2 guilds na Shining at Unified World ay nakatutok. Sa timog, ang 30th-ranked Berserker Warriors, ang 7th-ranked Second Son, at ang 3rd-ranked Nomads ay lahat ay nakikibahagi sa kanilang sariling mga labanan. Samantala, ang destruction level ay umabot na sa 80%,
na nagdudulot ng takot at pag-aalala sa buong mundo. At gayunpaman, sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang nakaupo ng comfortable sa isang upuan, umiinom ng tsaa na parang mayroon siyang lahat ng oras sa mundo. Walang iba kundi si Hyle. Umiinom siya tulad ng isang aristokrata, ang mabangong singaw ay kumukulot mula sa kanyang tasa, ang kanyang kalmadong pag-uugali ay nagpapakita ng isang matahimik na larawan. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, pumasok si Hoyo sa rift sa territory ng Count. Hawak ang kanyang tasa ng tsaa, nag-isip siya ng tahimik. Ang napagtanto ko matapos ang huling insidente sa rift, ang maubusan ng mana ay lubhang mapanganib. Kailangan kong alamin kung paano ito gagamitin ng mas mahusay sa buong labanan. Ang sagot ay nasa magic na nagmula sa alchemy. Sa pamamagitan nito, kaya kong baguhin ang anumang bagay sa anumang hugis na gusto ko. Ang una kong hakbang ay ang gumamit ng ilang maluwag na bato na gumugulong sa lupa at gawing isang tasa ng tsaa at isang mesa. Ngunit kung mas komplikado at detalyado ang bagay, mas maraming mana ang kailangan nito. Kaya, sa labanan, hindi ito kasing epektibo tulad ng inaakala. Sa madaling salita, kung masyadong pilitin, sobra ka lang mapagod. Napansin niya ang mga kakulangan sa kanyang teknik. At mayroon pa akong isang napagtanto habang nag-iisip tungkol dito. Sa sobrang pag-iisip, hindi napansin ni Hoy ang mga monsters na papalapit. Sila ay mga sundalo ni Count Ascar na nakatitig sa kanya ng may gutom na mga mata. Iyon lang ba ang kapangyarihan na ibinibigay sa iyo ng iyong titulo ng Count? Pathetic. Biglang lumingon si Hyle, nakataas ang kamay sa kanila. Isang magic array ang sumiklab sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang galaw, winasak niya sila. Walang oras ang mga monsters para mag-react. Sila ay hinayla sa array, ang kanilang mga sigaw ay umalangaw, iyon ay bumalik sa alikabok. Ang tingin ni Hyo ay nagyayelong malamig habang inabot niya ang kanyang kamay at sumakit ng isang beses, ibinalik ang magic sa orihinal nitong estado. Ang lakas ng atake ay nagwasak sa mga nakapaligid na pader ng bato, ngunit halos walang mana ang kinailangan nito. Restoration magic, sabi niya. Iyon ang tawag ko dito. Nagbigay siya ng isang maliit, naiinis na pag-iling sa kanyang ulo. Kailangan ba talaga natin ng ganoong kapansin-pansing pangalan? Sa ibang lugar, isang brutal na labanan ang nagaganap. Ang lahat sa paligid ay nagiging usok at mga durog na bato. Katatapos lang ng grupo ni Taman na patayin ang isang grupo ng mga monsters. Kumunot ang noo niya at nag-isip. Sa pinakamalalim na bahagi ng territory ng Count, may kakaiba. Bakit napakakaunti nila? 10 lang ang napatay ko sa daan dito, alanganin para sa lugar na ito. Isang boses ang pumutol sa kanyang mga iniisip. Guild leader, na-scout ko na ang lugar, at nagpadala na rin ng ensmim ng mga tao para gawin ang pareho. Ang bagong dating ay isang kapansin-pansing dalaga na may matingkad na berdeng buhok. Nagulat siya kay Tam, sa tingin ko hindi pa sila nakakapatay ng kahit 10 mula nang pumasok sila. Ganoon din ba sa panig nila? Mula nang magsimula tayong gumalaw, magkaiba ang direksyon natin, ngunit parehong guild ay ganoon lang ang napatay. Mayroon bang saysay yan? Habang nag-uusap ang dalawa, isang grupo ang papalapit. Inazuma, bulong ni Taman nang marinig niya ang boses na tumawag, Taman. Ang tono ni Inazuma ay puno ng panunuya habang ngumiti siya, medyo payapa dito, hindi ba? Ang babaeng may berdeng buhok sa grupo ni Taman ay kumunot ang noo. Sinisundan ba nila ako? Ang galit ni Taman ay sumiklab. Bakit ka patuloy na umaakto na parang magkaibigan tayo? Hindi umatras si Inazuma. Sa katunayan, sumandal siya sa panunukso, nakangiti. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin, Tam. Nagpapaisip sa akin na gusto kitang patayin. Oh, talaga, sumagot si Taman, humigpit ang kamao, sabik sa isang labanan. Tamin, ikaw yan, tama. Biglang, ang boses ni Chillman ay kumalat sa Bluetooth. Hindi pinansin si Inazuma, lumingon si Taman at tumuon sa tawag. Malapit na akong matapos mag-analyze sa dungeon. Nasaan ka ngayon? Hindi ako makakapagpadala ng video ngayon. Nasa isang uri ako ng mga durog na bato. Mukhang isang plaza siguro. Hindi matukoy ni Tamine ang kanyang eksaktong lokasyon. Isang plaza. Ang boses ni Killman ay tumalas. City Plaza. Yeah. Kaya ano?
Hindi pa rin naunawaan ni Taman ang bigat ng sitwasyon hanggang sa sumigaw si Chielman ng isang alarma. Get out of there right now. Bago pa man sila makariyak, isang biglaang bagyo ang umalangaw, nagdulot ng isang bagyo ng alikabok at buhangin. Pagkatapos lang noon napagtanto ni Taman na dumating na ang mga sundalo ni Count Ascura. These aren't regular soldiers, sila ay mga knights na level 350. Isang tao sa grupo ang hindi napigilan ng pagmumura. Hindi lang mga sundalo, kundi mga knights sa level 350. Patay na tayo. I'm surrounded, sigaw ni Taman sa alarma. Lahat, pamwesto kayo. Maghanda para sa labanan. Isang unit ng cavalry ang papalapit sa kanila. Nag-scoff si Inazuma, ngunit ang isip ni Taman ay mabilis na tumatakbo sa takot. Damn it! Sa mga bukas na kapatagan na tulad nito, ang epekto ng isang cavalry charge ay damadami ng ilang beses. Kahit na ang mga tanker ang may hawak sa front line, tatanggap sila ng mga critical hits. Ano ang gagawin natin? Mula sa likod niya, nagsalita si Inazuma. Tamin, ayaw ko rin ito, ngunit bantayan mo ang likod ko, ha? Bigla, isang boses ang sumigaw sa takot. Guild leader, may mga kaaway din sa likod natin. Isang alon ng mga monsters ang sumugod sa kanila ng napakabilis. Hindi, nasa magkabilang panig sila. Ngayon lang nila napagtanto ang malungkot na katotohanan, sila ay ganap na napapalibutan. Kahit na kaya nilang magkaroon ng mga pakpak, ang pagtakas ng buhay ay halos imposible. Narinig ninyo ako, sigaw ni Taman. Kahit na ang unified world ay nagtamo ng malubhang pagkawala mula sa isang cavalry ambush. Huwag ninyo silang labanan sa mga kapatagan. Umalis kayo. Akitin ninyo sila sa isang makitid na ali. Ang kagyat na paalala ni Chowman ay nagpatigil kay Tamine mula sa kanyang takot. Umalis kayo. Tinitigan niya ang walang katapusang kawan na papalapit, hindi sigurado kung saan sila magre-retreat. Saan tayo magre-retreat? Pagkatapos ay bigla, isang napakalaking magical formation ang sumiklab, na nagwasak sa lahat sa paligid ng posisyon ni Taman. Ang sabog ay agad na winasak ang mga monsters sa malapit. Sina Tamin, Inazuma at ang iba pa ay natigilan, nagulat. What the hell? Isang pader na bato? Hindi, teka, isang hanay sa paligid nila. Ang mga namamatay na monsters ay nakapagbigay lamang ng mga kaawa-awa, basag na sigaw. Sino ang? Naisip ni Tim bago pa man lumitaw ang isang figure sa likod nila, na kumukuha ng bawat tingin. Sa isang control room sa ibang lugar, ang mga mata ni Chielman ay nanlaki nang makita niya ang bagong dating sa kanyang monitor. Iyan si, hindi pwede. Ang grupo ni Tamine ay hindi alam ang pagkakakilanlan ng lalaki. Hindi siya nagpakilala, tumayo lang doon ng malamig at mayabang. Mayroong isang nakakilala sa kanya. Hoyol! Binigyan niya sila ng isang sulyap. Wala nang iba pa. Samantala, hello lahat. Ito ang Higang TV. Si Higang ay nag-stream pa rin sa kanyang paglalakbay. Nakaupo sa isang bato, humingi siya ng paumanhin. Sorry sa pagkaantala, kailangan kong gumamit ng banyo. Ipagpapatuloy ko ang aking coverage ng Guan Guild. Oh, at may ilang mga footprints dito. Gayans, siguro, mukhang 5 minuto na ang nakalipas. Ang chat ay sumabog sa mga mapanuksong komento. What is this? Seryoso, hindi pwede. Talaga. Patuloy na hinihimok siya ng mga manunood na lumipat sa isa pang guild stream para mapalakas ang kanyang mga numero, at ang panunukso ay tila nagpapakain lamang sa kanyang pagkasabik. Mamimiss ninyo ang pinakamahusay na streamer kung ginawa ninyo yan, ngumiti siya. Sige, susundan ko na lang. Bigla, isang nakakabingi na boom ang umalingaw sa lugar, na nagdulot ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ang mga manunood ay nag-ingay para tingnan niya ito. Alright, pupunta na ako. Bumalik sa battlefield, sina Taman at Anzima ay nakatayo ng nakatulala sa gulat, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang mga hanay ng bato ay sumisibol sa buong front line. Nagbigay si Inazuma kay Huy ng isang sulyap. Sino ang lalaking ito? Ginagawa niya yan nang hindi man lang nag-iisa ng kahit isang spell. Gaano karami ang mana niya? At seryoso, slacks at dress shoes, hindi man lang may dalang armas. Nakatayo doon ng may nagyayelo, hindi nababasang ekspresyon, si Hoy ay nagbigay ng isang nakakagambalang presensya. Bago pa man mag-isip si Inazuma, isang sigaw ng kasamahan ang nagpabalik sa kanya.
Guild Leader. Ang mga kaaway ay sumusulong sa pagitan ng mga hanay. Ang mga monsters ay hindi tumitigil. Mas nagpipilit sila ng mas mahirap. Hindi pwede, napagtanto ni Taman. Ang mga hanay ay nagpapabagal sa mga kabayo. Tinakpan niya ang kanyang mukha sa isang kamay, tinatakpan ang kanyang ekspresyon, at bumulong kay Granfell, magpapasalamat ako sa iyo para dito. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, na nagpapakita ng isang mabangis, halos maninila ng ngiti. Sa ilang pa na mga hanay ng bato, mananalo tayo sa labanan na ito. Nang walang pag-aatubili, sumugod siya kaagad sa cavalry line. Ang kanyang talam ay biniyak ang isang mangangabayo sa isang palo, agad na pinabagsak sila. Ang mga tao ni Inazamas ay hindi nag-aksaya ng pagkakataon. May pagkakataon tayo, patayin ninyo silang lahat. Isa-isa, sumugod sila pasulong, ang kanilang mga sigaw ng labanan ay umalangaw-ngaw habang sinisira nila ang mga hanay ng kaaway. Hawak ni Wigging ang kanyang phone para sa live stream, nakangga nga sa eksena sa harap niya. What the hell just happened? Iyon ay isang hell of a save. Mage ba ang lalaking iyon? Nang lumitaw siya kanina, sumabog ang comment section. Pagkatapos isang monster na hindi man lang natakot ang sumugod kay Granfell. Hindi man lang siya pinawisan, pinatay lang niya ito kaagad. Reversion magic. Siya lang mag-isa ang nakikipaglaban sa buong cavalry squad. Ang mga manunood na sabik sa chismis ay nag-ingay at si Hiang ay hindi rin nagpahuli. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita ba ninyo yan ng malinaw? Hindi ko man lang masabi kung totoo ba ang pinapanood ko ngayon. Ang tingin ni Granfell ay tumalas habang tinitingnan niya ang nagpupumiglas na monster na kumakapit pa rin sa buhay. Hinigpitan niya ang kanyang dagger, nag-iisip sa pinakatamang hakbang. Hindi ko gustong sayangin ang durability nito. Inakala ng mga manunood na tinatamasa lang niya ang pagpatay, ngunit ang kanyang mga iniisip ay nasa ibang lugar. What if mag-inject ako ng mana sa dagger na ito para baguhin ito, pagkatapos ay ibalik ito sa orihinal nitong anyo? Hindi ba ang durability ay magre-reset din? Nang gawin kong isang tasa ng tsaa ang batong iyon, mayroon itong durability ng isang tasa ng tsaa. Kung ibabalik ko ito, bumalik ito sa pagiging isang bato na walang stats. Kung ang reversion magic ay tunay na ibinabalik ang isang bagay sa kanyang malinis na estado, maaari itong gumana. Dugo ang tumalsik sa lupa. Reversion. Si Granfell ay halos tuwang-tuwa. Ngayon, hindi ko na kailangang magbayad ng mga gastos sa pagkumpuni muli. Mula sa malapit, binigyan siya ni Tamine ng isang sulyap. Nice work. Magaling. Lahat ay nakikipaglaban ng mahusay ngayon. Mag-wild kayo. Ang natitirang bahagi ng team ay patuloy na sumisigaw ng mga battle cries habang si Tiaman ay nakatayo doon ng tahimik. Si Granfell, na mas relaxed kaysa sa kaguluhan sa paligid niya, ay kalmadong kumuha ng isang tasa ng tsaa mula sa kung saan at uminom. Ang boses ni Kilman ay dumating sa comms. Tim Min, ang lalaking iyon ay, alam ko. Pinutol siya ni Tin Min. Narinig kita sa unang pagkakataon. Ang makita siya sa personal ay nagpapaisip sa akin na gusto ko siyang sumali sa aming guild ng mas lalo. Hindi ko siya hahayaang sumali sa iba. Lalo na dahil nakita rin ito ng crew ni Inazuma. Simula sa kanya, aalamin ko ang pinakamahusay na recruitment pitch na posible. Excuse me. Ang boses ay nagpatigil kay Granfell sa pag-inom. Hello, ako si Higang. Ang kanyang reaksyon, isang Simongot ng purong paghamak. Maaari ba kitang interviewin sandali? Tiningnan siya ni Granfell nang walang anumang init. Ang live stream chat ay sumabog. Tuwang-tuwa sa nagyayelong tingin na iyon. Bigla, isang grupo ng mga tao ang tumakbo patungo sa kanya, ang pagkasabik ay nasa kanilang mga mukha. Nandyan ka. Lumampas sila kay Wigging na parang hindi siya umiiral. Halos itinabi siya habang nagsisiksikan sila sa paligid ni Granfell na may walang katapusang papuri at mabilis na mga tanong. Ang galing mo, Koreano ka ba o Hapon? May guild ka ba? Kung wala, bakit hindi ka sumali sa amin sa guild ni Enzima? Ikaw ba talaga ang nagpabagsak sa kanilang lahat mag-isa? Ano ang pangalan mo? Si Taman ay sumulong, hindi pinansin ang iba. Umalis kayo. Isinuot niya ang kanyang pinakamahusay na magiliw ng ngiti para kay Granfell. Hello, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Ako si Tamine mula sa Gilian Guild. Nagpadala ako ng isang mensahe sa recruitment sa iyo dati. Walang pakialam si Granfell.
Ang kanyang sagot ay bumagsak tulad ng isang guillotine. Walang anumang paggalang. Dito, natigilan sandali si Tamine, nakalimutan kung paano sumagot, at ang karamihan sa likod niya ay mukhang nagulat din. Ang kanyang susunod na mga salita ay tumama tulad ng isang time bomb. Therefore, hindi ako sisigat sa anuman sa iyong mga tanong. Ngayon, umalis ka sa aking paningin. Ang hangin ay naging mabigat. At dahil ang lahat ng ito ay live-streamed, ang mga manunood na nanunood sa bahay ay kinakain ito. Look at him, so damn cool. Sa loob ng ilang sandali, sina Granfell at Lux ay nasa newsfeed bilang isang mysterious player. Rift's interview para sa pagiging bastos. Samantala, ang Shining, ang unang guild na nagtapos sa territory ng Count, ay nasa kanilang base, nanunood ng mga ulat. Sa Shining Guild Stronghold, inulit nila ang footage ng pagpatay sa monster. Si Locke ay nakatitig sa screen, malinaw na malalim sa pag-iisip, pagkatapos ay lumingon sa iba. Kaya, ano sa tingin ninyo yun? Si Camilla ay nagkibit-balikat ng walang interes. Beats me. I'm just an archer. Halos umiiyak si Mitri. Kahit natanungin mo ng 100 beses, hindi ka makakakuha ng sagot. Lux, ang isang sikat na lalaki na tulad mo ay hindi kailanman maiintindihan ang aking sakit. Alam mo ba kung gaano ako nagtrabaho para lang makuha ang date na ito? At ngayon ang walang katapusang meeting na ito ay nakaharang. Lahat dahil sa isang lalaki, kailangan kong kanselahin ang aking gintong date. Hindi pinansin ang pag-ungol, si Locke ay nanatiling malalim sa pag-iisip. Isang larawan ni Granfell ang nag-flash sa screen. Agad na hinangaan ni Camilla ang kanyang hitsura. He's handsome, hindi ba? Ano pa ang pag-aatubili? Dalhin lang siya. Problem solved. Nagagalit pa rin, patuloy na itinuturo ni Mitri si Lux. Iyan nga. Nagseselos ka sa kanya, tama. Akala mo lahat ay mag-uusap tungkol sa pag-clear ng territory ng Count, ngunit sa halip ang gusto lang pag-usapan ng lahat ay ang lalaking iyon. Sumagot si Locke, jealous. Nag-uusap pa rin sila tungkol sa kanya, ha? Ngunit nakakakuha pa rin tayo ng maraming atensyon. Ang captain ay may malaking ambisyon din. Lux, ganap na normal para sa media na gumawa ng ingay kapag may lumitaw na bagong mukha. Ito ay para lang mapalakas ang viewer ratings. Anyway, kung walang iba pang pag-uusapan, aalis na ako. Nag-book ako ng isang buong hotel lounge para sa aking date, at hindi na ako maghihintay pa. Aalis na ako. Nagmadali siyang lumabas ng meeting room, masayang tinawag ang kanyang kasintahan. Hey, papunta na ako. Si Locke ay nanatiling nakaupo, nanunood muli ng video ni Granfell. Bigla, isang nagulat na boses ang lumabas. Hootie! Ang galing! Mukhang magic ngunit iba sa kung paano. Siya si Hayes. Tiningnan niya siya. Alam niya ang tungkol sa magic. Pinag-aralan niya ang screen ng may pag-iisip. Pagkatapos ay isang matamis na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha na parang may natuklasan siyang isang bagay na interesante. Iyon. Samantala, sa Berserker Headquarters, ang lahat ay may parehong nagulat na ekspresyon, walang masabi. Sobrang nagalit si Belushi, itinapon niya ang kanyang kumot sa lalaki sa tabi niya. What did I tell you? Sinabi ko sa iyo na hindi siya normal. Ano ba ang sinasabi mo? Kumalma ka, sis. Panatilihin mo ang kumot na iyan o magkakasakit ka. Are you blind? Suot ko ito sa buong oras. Hindi rin nag-aksaya si Inazuma. Siya ay nasa phone kasama ang isang tao. Ang lalaking may silver hair ay nag-recruit sa kanya sa aming panig. Walang tanong. Ang Arcane News reporter ay lumabas sa himpapawid. Hello, nanunood kayo ng Arcane ngayon. Tulad ng dati, mayroon tayong malaking manunood na nag-tune in. Ang territory ng Count ay na-clear na. Sa labas ng territory, nagkasagutan ang Shining at Underhaven, ngunit kinuha ng Shining ang unang pwesto sa napakalaking kapangyarihan. Ngayon, ang Count's Fortress na lang ang natitira kasalukuyang nasa 72% destruction. Ang mga player mula sa buong mundo ay bumubuhos. Ang rift ay nasa bingit ng pagbagsak, na nagpapahirap sa sitwasyon. Kung bumagsak ang Fortress Rift, maaari nating sabihin na paalam sa Russia. Good luck, lahat. Si Granfell ay nanunood ng balita na may backpack sa kamay. Ang boses ng reporter ay patuloy na nagbigay ng mga update sa mga player sa araw na ito. Ang kanyang sariling imahe ay lumitaw sa broadcast.
Tingnan ninyo, wala siyang dalang sandata, suot lang ang isang coat at isang suit. Walang nakikitang gear o mga accessories man lang. Siguro mayroon siyang mana-based equipment na hindi natin nakikita, ngunit sino ang nakakaalam? Iyon ay magpapaliwanag kung bakit siya mukhang kakaiba sa camera. O baka ang pag-clear ng rift ay napakagaan para sa kanya na hindi na siya nag-abala sa equipment. Maaari bang ganoon kataas ang kanyang lakas? Ang tunay na pag-iisip ni Hoy. Wala lang akong maisuot, iyon lang. Ang mga commentator ay patuloy. Pinabagsak niya ang kaaway sa isang titik lang ng kanyang mga daliri. Posible ba yan? Makikinig tayo kay North Nambong para sa expert analysis. Ang video ay lumipat sa kanya. Ang sitwasyon ay malubha na bago pa man siya dumating. Alam ng lahat na ang problema ay ang mobility ng kaaway, kaya binago niya ang terrain. Ang kanyang mabilis na desisyon ay nagligtas sa parehong Gaon at Inazuma. Ngunit ang katotohanan na si Hoy lang ang nakakaalam. Iyon lang talaga ang kaya kong gawin sa oras na iyon. Ang commentary ay nagpatuloy. Tumayo lang siya doon pagkatapos, hinayaan ang Gan at Inazuma na sumikat, halos parang sinasabi, ito na ang sandali ninyo. Paano magiging ganoon ka-confident ang isang tao? Siya ay hindi kapanipaniwala. Ang pribadong reaksyon ni Hoyo. Naubusan ako ng mana, ano ba? Well, hindi man lang nila ako tinawag na tanga. Anyway, ang Ludar rare item. Ang una niya mula nang maging isang player, isang cursed item, kilala rin bilang Demon's Artifact. Kapag nabasag ang curse, naglalabas ito ng isang random na epekto. Sa madaling salita, ito ay isang pagsusugal na karamihan sa mga player ay itatapon na lang. Karaniwan ay mas kumikita ang makakuha ng ibang bagay kaysa mag-abala na tanggalin ang curse. Ngunit mayroong isang mas mahusay na paraan upang gamitin ang mga cursed items sa pamamagitan ng isang exorcism ritual, isa sa dalawang espesyal na skills ng isang demon hunter. Ang cursed item ay nagsisilbing sacrificial offering. Ang epekto ng ritual ay ang kakayahang atakihin ang isang demon nang hindi sinasaktan ang pangunahing katawan nito. Ngunit kung gagamitin mo ang isang sacrificial offering, maaari mong imbitahin ang demon na lusubin ang iyong isipan, tulad ng pagiging possessed. Siyempre, mayroong panganib na ang demon ay maaaring kontrolin. Ngunit kung kaya mo itong labanan sa loob ng iyong sariling isipan, makakakuha ka ng isang napakalaking kalamangan. Bigla, tinawag ni Tamman si Hoy. Ang di inaasahang tawag ay nagulat sa kanya. Bakit niya ako tinatawagan? Isang dosenang posibleng scenarios ang nag-flash sa kanyang isipan. Maaari ba itong, paano mo hinamak ang guildmaster ng Jin? Kaso kita, kinuha ni Granfell ang phone, ngunit ang kanyang kamay ay sobrang pinawisan na halos madulas ito. Hindi, kung sasagutin ko ngayon, baka may masabi si Granfell na walang ingat. Kailangan kong sumagot ng mabilis ngunit magalang. I-text mo na lang siya, magmakaawa sa kanya na huwag magkaso. Magalang, oo, ngunit sina Chielman at Tamini ay parehong naiwang tulala nang basahin nila ang mensahe. Ano to? Inaasahan ba niyang makakasuhan muli tulad ng huling beses? Ito ay deja vu. Ang magagawa lang nila ay bumantong hininga. Hindi pa nga na-clear ang rift, at nag-aalala na siya tungkol doon. Naisip ni Tame at gusto ko lang humingi ng paumanhin sa pagiging bastos kanina at mag-alok ng ilang uri ng compensation. Ngunit nang ulitin ng broadcast ang kanyang usapan kay Hoy, ang commentary ay nagpatigil sa kanya. What rudeness! Ito ay parang isang fish market. Tingnan ang kanyang mga mata. Galit na galit siya. Sa katotohanan, ang matalas na tingin ni Granfell ay walang kinalaman sa galit. Pagod iyon mula sa pagkagamit ng lahat ng kanyang mana. Tinitigan ni Tamini ang mensahe sa kanyang phone. Well, ano man ang gusto nating sabihin o gawin, imposible kung hindi niya sasagutin ang phone. Kaya, lumipat siya sa pangunahing issue tungkol sa count. Gaano nakalayo ang destruction? 83%. Sa tingin ko, pwede tayong mag-break ng 10 minuto. Magkita tayo. Sa sandaling lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang nakakabingi na dagandong ang nagpayanig sa lupa. Si Tamman ay biglang lumingon sa alarma. What was that? Isang lindol. Nanlaki ang mga mata ni Killman nang basahin niya ang emergency alert. Ang kastilyo ng Count ay biglang bumagsak. Ang rift destruction ay nasa halos 80%. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon,
Ang Russia ay nag-e-evacuate na ngayon ng mga sibilyan sa buong bilis. Urgent, lumitaw ang Count's Castle sa Russia. Halos 200 sibilyan ang nasa agarang paligid. Ang US at Europa ay hinihimok ang Russia na isara ang mga hangganan nito. Ang mga player at ang buong grupo ni Taman ay nakatitig sa takot sa tanawin sa harap nila. Iyan ang kastilyo ng Count. At pagkatapos ay may lumitaw sa likod nila. Walang iba kundi si Granfell. Hindi siya mukhang nagulat, kaya bumagsak na. Ang grupo ay nakanganga sa kanya. Hindi ba iyan ang lalaki mula sa TV? Pupunta siya doon mag-isa. Baliw siya. Si Granfell ay nakatayo ng matangkad sa harap ng kastilyo ng Count, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ang damned statue na iyan. Pagkatapos ay sumulong siya at pumasok sa kastilyo. Si Granfell ay nakatayo ng matangkad at hindi natitinag. Sa harap niya ay isang napakalaking statue, isang demon na may matatalim na pangil. May hawak na 5 napakalaking blades sa kanyang mga kamay. Lumitaw ang isang system message. Pumasok ka sa Count Stronghold. Itinaas ang kanyang tingin sa nakakasuklam na figura, sinabi niya nang may hayagang paghamak. Ang statue na ito ay lubhang nakakainis. Ang lugar ay sobrang tahimik. Sa kabila ng statue ay isang napakalaking gate. Ang boses ni Granfell ay umalangaw-ngaw, umuulit sa walang laman na bulwagan. Ang isang lugar na tulad nito ay naglakas loob na tawagin ang sarili nitong stronghold. Para sa mga damned vampires na iyon, ang pamumuhay dito ay parang isang lock arena. Ang kanyang mukha ay larawan ng pagkamuhi. Ang boses ni Hoyo ay lumitaw sa likod ng kanyang isipan. Iyan ay dahil lang sa ang Claudia Estate ay ilang beses na mas malaki kaysa dito. Hindi naman sa akin talaga ang pag-aari ko. Bigla, ang mga mata ng statue ay sumiklab ng kulay pula. Sina Granfell at Ho ay natigilan. Teka, narinig ba tayo? Nang walang babala, ang statue ay tumalon mula sa kanyang stone pedestal. Ang layunin ng pagpatay ay nagmumula sa kanyang tingin at sumulong kay Granfell. Ang mga sugatang sundalo sa likod ay natigilan sa takot. What the hell? Ang statue ay gumagalaw. Ang bagay na iyon ay napakalaki. Kahit 10 metro ang taas. Ang lalaking iyon ay nasa panganib. Dapat ba natin siyang tulungan? Ang demon statue ay nagpalo ng isa sa kanyang napakalaking blades patungo kay Granfell. Ang manunood ay sumigaw mula sa likod, forget it. Tumakbo na lang kayo. Ngunit sa talam na humihiging patungo sa kanya, ang mukha ni Granfell ay nanatiling ganap na walang emosyon. Pagkatapos ay inangat niya ang isang kamay at nagbigay ng isang napakahinang pitik. Sa isang nakakabingi na tunog, ang mga limbs ng statue ay agad na naputol. Bumagsak sa mga tipak ng bato na bumagsak sa lupa. Ang kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng 3 miyembro ng Shining Guild. Kumunat ang noo ni Camilla. Ano ang ingay na iyon? Tumingin si Mitri sa fortress. Galing sa loob, si Camilla ay nag-cross ng kanyang mga braso. Parang tulad ng ingay mula sa video na nakita natin. Bago pa man siya matapos, sumulong si Jessie, ang kanyang ekspresyon ay tense. Ang mga magic patterns ay lumiwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Jessie, saan ka pupunta? Malapit na tayong pasukin ang gate. Huwag kang kumilos ng mag-isa. Ngunit ang maliit na mage ay tumakbo, tinulungan ng mga kumikinang na magic circles. Bumalik sa courtyard, ang sundalo ay nakatitig sa hindi paniniwala. Pinabagsak niya ang bagay na iyon sa isang palo lang. Ang mga basag na labi ng demon statue ay nakakalat tulad ng graba. Sa likod niya, pinahintulutan ni Hoy ang kanyang sarili ng isang bakas ng pagmamalaki. Isang malaking bato lang talaga. Nabasag na ako ng mga malalaking bato dati, hindi ito mahirap. Sa harap, kalmadong inayos ni Granfell ang kanyang tie. Isang monument ng kaawa-awang pagkakagawa. Pathetic mula sa pagpili ng mga materyales hanggang sa artistry mismo. They set this ice here in their garden as if it were something to take pride in, bulong ni Hai. Medyo bastos, hindi ba? Bigla, sumigaw sa likod nila. Si Granfell ay biglang lumingon upang makita ang isang squad ng mga sundalo na sumusugod sa pamamagitan ng gate, nagmamadali na lampasan siya. Ang gatekeeper ay patay na. Ito ang ating pagkakataon, lahat. Sumulong. Mabilis na naunawaan ni Hoyo ang implikasyon. Ang pagkamatay ng gatekeeper. Ito ay parang isang panimulang baril para sa buong pagsalakay. Isang bagong mensahe ang nag-flash sa harap ng mga mata ni Granfell.
Class quest updated. Nagbubukas ang counterattack. Isang bagong quest, kaya ito ang kondisyon para makapasok. Ngunit takot na hinuhuli. Anong kalokohan yan? At kailangan ko itong matupad. Nang walang pag-aatubili, sumulong si Granfell. Hoy, saan ka pupunta? Tawag ni Hoy sa kanya. No time to hesitate, ang maikling sagot. Ang boses ni Hoy ay tumaas sa alarma. Teka, mag-isip ka sandali. Hindi tayo pwedeng sumugod lang. At paano mo nga ba sila balak takutin? Count as level 430. Ako ay level 100 lang. Ang tono ni Granfell ay yellow. Ako ay isang demon hunter. Kaya ano, bulalas ni Hoy, ngunit ang pag-uugali ni Granfell ay dumilim. Pumasok sila sa isang malaking putinglit na silid. Isang banquet table ang bumaba sa harap nila, ang mga kandila nito ay nagbibigay ng mahabang mga anino. Isang ballroom, nagtaka si Granfell. Pagkatapos ay isang bagay ang nagpatigil sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang mga pader ay nakalinya mula sa sahig hanggang sa kisame na may mga larawan ni Count Azeroa. Ang presensya ng painting ay nagdulot ng lamig sa buong katawan ni Hoy, na instinct na damaykit sa likod ni Granfell. Ang atmosfera ay nakakabigla. Samantala, sa kabilang panig, isang talam ang sumalampak sa sahig. Si Tamine ay nakatayo sa ibabaw nito, parehong kamay ay humahawak sa hawakan, ang mga ugat ay nakaumbok sa kanyang mga braso, ang hininga ay humihingal. Ang Gaian Guild ay matagumpay na nakapasok sa Count Stronghold. Damn it! Sigaw ni Tamman. May mga iba sa likod niya. Ang boses ni Kilman ay umalangaw sa kanyang tenga. Tammin, ayos ka lang ba? Sa sandaling iyon, si Tamman ay inaalagaan ng isang healer, pawis pa rin ang nakakapit sa kanyang mukha. Ayos lang ako, medyo kinakapos lang sa hininga. Mula nang pumasok ako sa banquet hall na puno ng mga wall-mounted paintings, mayroon akong creepy feeling na parang may nanunood sa akin. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay lumipat sa mga walang galaw na larawan ni Asper na nakasabit sa mga pader. Sa panig ni Chielman, ang boses ni Tamman ay patuloy na dumating sa comms. Parang tulad ng mga nakakatakot na statues kanina, parang may nagmamay-ari sa kanila. Ang sagot ni Kilman ay bumalik ng matalim na nagpatigil sa lahat sa paligid niya. Ang mga larawan na iyan ay demonic. Sunugin ninyo silang lahat. Sinusundan ng utos, ang mga apoy ay lumamon sa mga larawan isa-isa. Isang Maybird na liwanag ang biglang bumalot sa katawan ni Tamman, at kumurap siya sa pagkabigla. Ha! Pakiramdam ko ay mas magaling ako bigla. Si Gan, na nakatuon pa rin sa kanyang monitor, ay bumulong sa pag-unawa. Kaya pala nagtaka ako kung bakit umatras ang mga unang player na pumasok. Lumalabas na ang lahat sa kastilyo na iyon ay isang bitag. Bawat statue, bawat portrait, bawat piraso ng muebles, anuman sa mga ito ay maaaring magdulot ng mga sakit sa estado. Hindi nakakagulat na ang Shining Guild ay tumanggi na pumasok sa pamamagitan ng pangunahing gate. Nang marinig ang mga salita ni Chielman, nagmura si Tamman sa ilalim ng kanyang hininga. Damn, mukhang mas experienced sila kaysa sa atin. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso habang nag-iisip siya. Ngunit batay sa aking sariling karanasan, ang aking resistance to status effects ay mas mahusay kaysa sa kanila. Gayunpaman, kung ilang mga larawan lang sa entrance hall ang ganoon kasama, ano ang magiging tulad nito sa loob? Ang daan sa harap ay ngayon ay tila naglalabas ng isang nakakakilabot, halos nakakabigla na atmosfera. Sa kabilang panig, si Granfell ay nakatayo ng walang galaw, nakatitig sa mga larawan sa harap niya. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pagkomento, "These paintings are an eyesore." Ganap na basura. Hindi ako makapaniwala na may mga tao na nagsasabit ng basura na ito sa pader at pagkatapos ay umupo dito na kumakain ng hindi nagsusuka. Mayroon ba silang mga tiyan na gawa sa bakal? Nagsalita siya nang may nakikitang pagkamuhi habang naglalakad siya pasulong. Si Hoy, na naramdaman ang lason sa kanyang tono. Bumantong hininga, man, ikaw ay brutal. Patuloy na gumalaw si Granfell, nakatingin sa paligid ng may paghamak. Ang mga statues kanina ay nakakasuklam na. Ang mga kaawa-awang tipak ng bato, nagdurusa sa hirap ng pagiging carved sa isang bagay na mas pangit kaysa sa orihinal na anyo nito. At ano ang sa pagpuno sa mga bulwagan na may sobrang walang silbi, hideous junk.
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ang narcissism ay itinuturing na isang sakit. Kahit na ang castle layout ay idiotic. Ang mga corridors ay umiikot sa bawat direksyon tulad ng isang anthill. At pagkatapos ay isang grupo ng mga malalaking bulwagan na humahantong sa mga dead ends. Hindi ko alam kung aling idiot ang nagdisenyo ng lugar na ito, ngunit hula ko ang kanyang ulo ay maganda lang para sa pagpapalago ng buhok. Kinukuskus ang kanyang noo na may ekspresyon ng matinding pagkasira, patuloy siyang naglalakad. Si Hoy, na walang masabi, ay bamulong, ano ka ba? Isang real estate agent. Bigla, ang mga mata ni Granfell ay nahadyap sa isang bagay sa harap, at tumingin siya. Sa harap niya ay isang hanay ng 3 hagdan na humahantong sa isang napakalaking pinto. Ang kanyang tingin ay tumalas sa interes. Kaya ito ang lugar. Amoy nakakasuka. Sa katunayan, isang masama na mayasma ang lumabas mula sa kabila ng pinto. Nang walang pag-aatubili, nagsimula siyang gumalaw pasulong. Ang isip ni Hoy ay mabilis na nagtrabaho. Sa paghusga mula sa architecture, ito dapat ang puso ng fortress. Ang mga instinct ni Granfell ay nagsabi sa kanya ng parehong bagay. Sa likod ng pintuan na iyan ay si Kauntura. Dahil sa pag-iisip na iyon, bumilis ang kanyang mga yapak sa hagdan. Sa isang seryosong mukha, bamulong siya, masyadong tahimik. Siguro ang iba pang mga player ay hindi pa nakakarating dito. Pagkatapos, bigla, lumitaw si Jessie na nakabitin ng pabaliktad sa harap niya. Nakita kita, ang kanyang maliwanag na mukha ay sumilip mula sa ilalim ng kanyang mga golden hair. Nandyan ka, ang magic mo ay seryosong kahanga-hanga. Ang mukha ni Granfell ay hindi man lang kumurap. Nakangiti pa rin, si Jessie ay sumandal sa kanya na parang para kumpirmahin. Ikaw yun, tama. Sa likod nila, nanlaki ang mga mata ni Hoy sa hindi paniniwala. Siya ay lumilipad. What the hell? Kailangan kong pilitin ang sarili ko para lang makatipa ng kaunting mana, at ang sa kanya ay umaapaw na parang isang walang katapusang ilog. Lumutang si Jessie ng mas malapit, humigpit ang kanyang mga kamao sa harap niya na may tulad bata na pag-asa. I'm dying to know. Hindi na ako makapaghintay pa. Ano ang skill na iyan? Napanood ko ang video na iyon ng 100 beses, ngunit hindi ko pa rin maintindihan. Alam ko ang bawat uri ng magic na mayroon, kaya pwede ba nating pag-usapan ang insanely cool spell mo? Si Granfell ay nanatiling tahimik. Itinaas lang niya ang kanyang tingin upang makita ang kanya, at ang ngiti ni Jessie ay nagsimulang mag-alinlangan sa isang tingin ng pagkalito. Inilagay ni Granfell ang kanyang kamay ng matatag sa balikat ni Jessie, gamit ang sapat na puwersa para ibaba siya mula sa kung saan siya lumulutang sa hangin. Bantayan mo ang iyong ugali. Kapag may gusto ka mula sa isang tao, ang pinakamababa na kagandahang asal ay ang ipakita sa kanila ang paggalang. Naintindihan mo, ang kanyang tono ay matalim, ang kanyang mga mata ay nakamamatay na seryoso. Natigilan si Jessie sa di inaasahang pag-aalinlangan. Ang kanyang mga mata na parang emerald ay nakakandado sa kanya, hindi gumagalaw. Pagkatapos, bigla, isang kislap ng takot ang tumawid sa kanyang mukha. Agad na naramdaman ni Granfell ang pag-agos ng mapanganib na enerhiya na sumusugod mula sa likod. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng bahagya sa pagkabigla. Ang napakalaking pinto sa tuktok ng hagdanan ay bumukas ng malawak, na nagpuno sa daanan ng isang pulang glow. Isang matangkad na figure ang lumitaw sa doorway. Ang nakakatakot na enerhiya ay bumubulwak mula sa kanya sa mga nakakabigla na alon. Isang system prompt ang nag-flash sa harap ng mga mata ni Granfell. Natural enemy skill activated. Ang tingin ni Granfell ay tumigas tulad ng yelo habang lumingon ito sa pinagmulan. Count Oascura. Ang kanyang silver hair ay maingat na inayos, ang kanyang mga mata na parang pulang dugo ay kumikinang, at ang kanyang bibig ay nagpakita ng matatalim na pangil habang nagsasalita siya ng may panunuya. Well, nagtataka ako kung sino ang naglakas loob na gambole ng aking pagtulog. Lumalabas na 2 tao lang. Gaano katanga, mga kaawa-awang nilalang. Kahit na nagsasalita siya, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng killing intent na sobrang lakas na parang nakakabigla ang hangin. Nagsimulang magpanik si Jessie. Iyan si Kauntura. Ang presensya ay nakakabigla. Hoy, ikaw na may sobrang cool na magic. Ayos ka lang ba? Ang boses ni Granfell ay kalmado ngunit puno ng paghamak.
Account, huwag mo akong patawanin. Ang mga salita ay nagulat kay Asker sandali. Nang walang pag-aatubili, inabot ni Granfell ang kanyang coat at kinuha ang isang kwintas na may isang palawit na puno ng dugo. Hawak ito patungo kay Asker, ang kanyang tingin ay nagliliyab sa hindi matitinag na determinasyon. Ikaw ay walang iba kundi isang masamang cowardly vampire. Isang bagong system prompt ang lumitaw. Blood-cursed pendant ay napili bilang sacrificial offering. Hawak ang kwintas ng mahigpit, idineklara ni Granfell. Tuturuan kita ng isang aralin sa paglalakas loob na magkunwari bilang tunay na noble blood. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay naglalabas ng purong killing intent. Ang mga system notifications ay dumating isa-isa. Exorcism ritual skill activated. Layunin ng misyon. Simulan ang counterattack. Simulan ang vampire hunt. Hawak pa rin ang palawit ng mataas. Sumulong si Granfell patungo kay Aura. Mula sa likod, ang mga iniisip ni Hoy ay mabilis na nag-aalala. Iyon nga, ang ritual ng eksorsismo ay nangangailangan ng sakripisyo. Sinusubukan niyang kaladkarin si Sker sa kanyang subconscious para doon siya labanan. Sandali, kaya pala iyon ang ibig niyang sabihin kanina. Isang alaala mula sa nakaraan ang muling sumagi sa isip ni Hoy. Noon, nagtanong siya ng may pagtataka, paano mo siya tatakutin? Kalmadong sumagot si Granfell, isa akong mangangaso ng demonyo. Pero maging ngayon, habang nasa harap ni Aseroa, may bahid pa rin ng pagdududa sa isip niya. Kaya pa rin ba nitong gumana? Level 430 si Counter. Kung magkakamali, baka ako pa ang maposes. Ngumisi si Azure nang makita ang kwintas. Ang maruming trinket na iyan. Napakawalang kwento mo, tao. Sa bawat salita, isang alon ng nakamamatay na enerhiya ang hamampas patungo kay Granfell, masyadong mabilis para iwasan niya. Kumislap ang mga kuko ni Asker sa pulang ilaw, at ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. Nasiyahan ako sa kay-abangan mo, pero sa huli, wala ka namang iba kundi mababang uri ng insekto. Hinawakan ni Jesse ang kanyang sombrero habang tumitindi ang pressure. O hindi, si Count Askar ay kumukuha ng lakas mula sa kanyang mga alagad. Napangiwi si Hyo. Alam kong masama ito, lampas na siya sa level 300. Pero kung binabawi niya ang lakas na ipinamahagi niya sa kanyang mga alagad, lalong lalaki ang agwat sa pagitan natin. Pagkatapos, nang walang babala, ang pendant sa kamay ni Granfell ay nagsimulang magningning ng bahagya. Ang ekspresyon ni Sker ay biglang nanigas, at ang kanyang mga pulang mata ay lumaki. Wala na ang mayabang na ngiti sa kanyang labi. Sa isang iglap, wala na siya sa kanyang malaking bulwagan ng kastilyo. Nakatayo na siya ngayon sa isang malawak at hindi pamilyar na lugar. Sa mukha ng bangin sa likod niya ay nakatayo si Granfell, tahimik, hawak pa rin ang pendant sa kanyang kamay, at ang kanyang tingin ay nakatuon sa ibaba. Ang boses ni Asker ang pumutol sa katahimikan. Nasaan ang lugar na ito? Nang maramdaman niya na may tao sa likod niya, umikot siya, na may masamang ngiti sa kanyang mga labi. Nang matano ang nag-iisang figure sa bangin, nagsimula siyang mag-ipon ng lakas sa kanyang mga kamay. Nakakatuwa ang maliit na trick na ito. Bibigyan kita ng pasasalamat para doon, hamak na mortal, pero madali ko itong wawasakin kasama ka. Tumingin siya sa itaas, ang kanyang mga pulang mata ay nagliliyab habang ang mga arcane markings ay nagsimulang magninggas sa kanyang balat. Bumuhos ang mga sparks mula sa itaas, na nagpasabog ng sunod-sunod na malalaking pagsabog. Nang magsimulang hamupa ang usok, pinagmasdan ni Asker ang nasunog na lupa. Naglalabas pa rin ito ng init, habang may mayabang na ngiti sa kanyang mga labi. Sana naging kaunting libangan ka para sa akin, pero ang katawan mo ay naging abo na. Alam kong wala kang iba kundi basura. Bago pa matapos ang kanyang mga salita, ngumiti si Granfell. Kaya pala ganoon ang hitsura ko sa mata mo. Nanigas si Asker. Si Granfell ay nakatayo pa rin sa eksaktong lugar kung saan siya nakatayo, hindi man lang nasugatan. Wala siyang kahit isang galos. Lumaki ang mga pulang mata ng konde, at ang mga ugat ay lumabas habang ang galit ay bumalot sa kanya. Paano? Paano ka pa buhay? Mula sa itaas, tumingin si Granfell ng may matatag na pagmamalaki. Tumingin ka ng mabuti, Oskura, at tingnan mo kung sino ang tunay na patay. Isang ginaw ang dumaan sa puso ng vampira. Pagkatapos, nang walang babala, ang takot ay bumalot sa kanya.
Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido habang isang panaginip ang pumuno sa kanyang isip. Ang sarili niyang katawan, bali-bali at walang buhay, ang mga mata ay nanlalamig sa pagkatalo, ang kanyang mga binti ay nanigas, ang kanyang mukha ay nabaluktot sa takot, at ang kanyang mga labi ay nanginginig ng hindi makontrol. Sa totoong mundo, hinawakan ni Asker ang kanyang mukha, na naglabas ng isang pag-agos ng matinding layunin sa pagpatay na pakiramdam ay napunit ang hangin. Ito ay walang katuturan. Imposible. Ito ay isang trick. Kailangan. Oo, isang murang ilusyon. Maaari ko itong sirain, ang bulong niya na para bang kinukumbinsi ang sarili niya. Samantala, tumingin si Jessie mula sa isa patungo sa isa pa ng may pagkalito. Anong nangyayari? Ang wizard ay hindi gumagalaw, pero ang konde ay tuluyan nang nawawala sa sarili niya. Lalong lumalim ang ngiti ni Granfell. Oh, baka, natatakot ka. Hawak pa rin ang kanyang ulo, ang vampira ay humihinga ng hila. Pagkatapos, sa isang paputok na pagsabog ng galit, hinaipan niya ang isang buong bahagi ng bubong ng kastilyo. Sinumpa ang insekto, ang sigaw niya. Ang hangin ay umungol sa malaking butas sa itaas. Si Granfell ay nanatili sa kanyang posisyon, hindi man lang nayanig. Sa likod niya, si Hoy ay nakatitig sa nasirang kisame, ang kanyang boses ay nanginginig. Nininihay-nipan niya ang buong itaas na bahagi. Muntik na akong mamatay ngayon. Wala man lang akong oras para mag-react. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Ang mga mata ni Jessie ay kumislap sa paghanga. Alam mo na hindi tatama ang atake na iyon, di ba? Tumayo ka lang doon na parang kalmado ka lang. Napilitan akong magtayo ng panangga dahil sa gawin mo sa iyong kagandahan. Isang system prompt ang lumitaw. Skill ng exorcism ritual ay na-activate. Ang mga salita ay nagpanginig kay Asker. Ano na naman ito? Ipinaliwanag ng system, isang skill na nagpapahintulot sa user na atakehin ang isang demonyo nang hindi sinasaktan ang sarili niyang katawan. Gayunpaman, kung isang sacrificial item ang iniaalay, isang karagdagang epekto ang na-trigger, na pumipilit sa demonyo na pumasok sa subconscious ng mga ngaso ng demonyo. Habang nawawala ang mensahe, isang matayog na imahe ni Granfell ang lumitaw, na umaabot patungo kay Asker. Layuan mo ako, lumayo ka sa akin, huwag kang lumapit pa. Ang vampira ay sumigaw. Sa bawat sigaw, mga kawan ng paniki ang bumulwak mula sa kanyang katawan. Ang huling mensahe ng system ay sumunod, ang tagumpay sa estado na ito ay nakasalalay ng buo sa lakas ng iyong espiritu. Ngunit ang isang mangangaso ng demonyo ay hindi kailanman nagpapayag na maimpluwensyahan ng kalooban ng mga demonyo. Nakatayo si Granfell nang nakakrus ang mga braso. Si Hoyo sa likod niya ay nakatitig ng malaki ang mata sa hindi paniniwala. Hindi ko akalain na gagana ito ng ganito kahusay, ang bulong niya. Sa tabi nila, nanigas sa pagkabigla si Jessie. Anong nangyayari? Ito ay hindi totoo. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong niya, ang kanyang boses ay nag-aalangan habang sumulyap siya kay Asker. Sumisigaw siya sa ere ng mag-isa, nagwawala at sumasayaw sa wala. Nagwawala si Asker, ang kanyang mga mata ay walang katinuan, ang kanyang boses ay nagiging basag sa galit. Imposible, hindi ito totoo. Paano matatalo ng isang hamak na mortal ang isang konde na katulad ko? Isang notification ang kumislap sa harap ng kanilang mga mata. Si Count Asker ay naapektuhan ng takot. Sa ibaba nito, ang katawan ni Asker ay lumabas na parang durog sa hawak ng isang malaking kamay. Ang kanyang mukha ay baluktot sa gulat. Isang maligaw na pag-iisip ang dumaan sa isip ni Granfell. Mukhang ang takot ay may hindi pangkaraniwang epekto sa mga demonyo. Ang kanyang mga labi ay kumerba sa isang bahagyang ngiti habang ang display ay nagbago muli. Quest complete, sa unahan. Isang punyal ang nakalutang sa ere. Lumapit siya, kinuha ito, at itinutok kay Asker, na ngayon ay nakahandusay sa lupa. Tapusin na natin ito ng mabilis. Binalot pa rin ng mga tanong, sumigaw si Jessie, sandali, takot. Ginawa mo siyang ganito, paano? Ito ba ay isang bagong magic? Kung oo, maaari mo ba akong turuan? Magbabayad ako. Oo naman. Hindi pinansin ang kanyang pag-uusap, itinaas ni Granfell ang punyal, ang kanyang ekspresyon ay malamig. Sa isang mabilis na paggalaw, ibinaba niya ito, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang lumaki sa pagkabigla. Dugo ang damikit sa talim.
Ngunit si Azura ay nakaupo pa rin sa lupa, nanginginig. Ang kanyang kalusugan ay halos hindi man lang nabawasan. Hindi ito nagdulot ng tunay na pinsala. Hinarap niya si Jessie. Tapusin mo siya. Ang kahilingan ay nagpatahimik sa kanya. Tapusin siya. Pero ikaw na ang gumawa ng halos lahat ng trabaho. Gusto mo ako ang gumawa nito. Lumutang siya pabalik sa ere, ang pagkalito ay nakasulat sa kanyang mukha. Ibig kong sabihin, madali mo itong magagawa ng mag-isa, kaya bakit? Umiwas ng tingin si Granfell. Kinuha ni Hoy ang kanyang ulo sa pagkabigo. Gusto ko, pero masyadong mababa ang level ko. Hindi ko siya kayang hawakan. Ikaw kaya, na nangangahulugang sapat ka ng malakas para makatama sa loob ng dungeon na ito. Kaya, mag-isip ka. Aba, patayin mo na siya. Naunawaan ni Jessie ang sitwasyon. Tinakpan niya ang kanyang bibig gamit ang isang kamay. Oo, ako pala ang humiling sa iyo na turuan ako. Kung papatayin ko siya at lalakas, matututunan ko ang spell na iyon, tama ba? Sa itaas, ang mga ulap ay gumalaw. Isang kulay lila na kidlat ang palm unit sa kalangitan, na tumama mismo kay Azura. Ang lakas ng tama ay nagdulot ng isang simoy ng hangin na masyadong malakas na nagpalipad sa buhok ni Granfell. Namutla si Hoyo. Anong nangyayari? Tinalo si Counter. Kinakalkala ang kontribusyon. Dahil sa iyong mataas na marka ng kontribusyon, ang mga reward ay automatikong ipamamahagi. Level up, level up, level up. Sa lupa, walang natira kay Azura kundi isang umuusok na tambak ng abo. Si Granfell ay nanatiling kalmado, nakatiklop ang mga braso. Habang si Hoy ay nakatitig, kahit mahina, tinalo niya ang isang level 430 na konde sa isang tama lang. Kaya ito ang kapangyarihan ng isang high-level player. Si Jessie ay yumuko sa tabi ng abo. Ang pag-usisa ay nakasulat sa kanyang mga mata. Ano ito? Bakit umuusok pa rin? Kumuha siya ng isang pakurot nito, itinaas para tingnan ng mas malapitan. Pagkatapos ng walang babala, binuksan niya ang kanyang bibig na para bang tikman ito. Lumaki ang mga mata ni Granfell. Si Hoy ay parehong natigilan. Nabaliw ba siya? Bakit niya kakainin iyon? Bago pa makapag-react ang dalawa, isang bagong notification ang lumitaw. Class Quest Check, Metamorphosis. Quest Complete. Isang bagong class quest ang naitalaga. Class Quest Chain. Nagsimula na ang Metamorphosis. Nakatitig si Granfell, sandaling nabigla. Ito, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa buong field. Jessie, nawala ang lahat ng abnormal effects namin. Ikaw ba iyon? Tinalo mo ba si Count Azura? Isang grupo mula sa Shining Guild ang dumating na tumatakbo. Nag-aalangan si Jessie. Well, tungkol doon. Ang mga mata ni Locke ay bumagsak kay Granfell. Ang lalaking iyon. Tumingin si Jessie kay Granfell, na nag-iwan sa kanya ng kaunting pagkalito. Pagkatapos ay nagsalita siya, patawarin mo ako. Hindi ako sanay sa ganitong bagay, pero gagawin ko ang aking makakaya. Ang mukha ni Granfell ay nanatiling walang ekspresyon. Naglagay si Jessie ng isang kamay sa kanyang dibdib, ang kanyang ekspresyon ay tapat. Ang pangalan ko ay Jessie. Highness, kung hindi ako masyadong bastos, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.